Inamin na po ni Senator Win Gatchalian ang dahilan kung bakit nila ini-lockdown ang Senado. Dahil nga daw nagkaroon ng security threat sa loob mismo, sa paligid ng Senado. Kaya wala daw siya magawa kundi talaga kailangang i-lockdown yung buong Senate building. Ngayon, dito sa isiniwalat niyang dahilan, hindi ko alam kung matatawa ka o mabibigla dahil yung kanyang naging revelasyon may kaugnayan dito sa issue ng flood control. So dito parang makikita nyo talaga yung buong picture kung bakit pilit nila kinukuha yung Senate presidency ng Senado para mapagtakpan talaga nila kung sino yung pinaka mastermind ng maanumalyang flood control project. So ito panoorin po natin itong isiniwalat nga ni Senator Win Gatchalian na dahilan kung bakit ni-lockdown yung buong Senado. At dito binara siya ni Atty. Baligod. Talagang sinoplak niya yung dahilan nito ni Win Gatchalian dahil yung kanyang pinagkuhanan ng impormasyon para magkaroon daw ng threat sa Senado galing mismo sa isang sinungaling na tao. So ito panoorin po natin itong sinuwalat ni Senator Win Gatchalian paano siya dito binara ni Atty. Baligod. Pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe at nakapollow sa Makapay TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung follow at ang subscribe button. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. According to the NBI, it might be connected to them. So that's why, out of abundance of caution, we took these steps, in work from home and heightened security measures, para lang masigurado natin na hindi apektado yung mga empleyado. Posibleng may kaugnayan sa 18 nagpakilalang former bodyguards ni dating Congressman Zaldico ang umugong na banta sa seguridad ng Senado. Ayon kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, base sa impormasyong ipinabatid sa kanya ng National Bureau of Investigation, may posibilidad na may mga armadong grupo na maaaring manggulo sa Senado. Mabilis namang nilinaw ng senador na hindi direktang sinabi ng NBI na ang mga nabanggit na bodyguards mismo ang nasa likod ng bantang ito. Connected to them meaning sila mismo ang manggugulo? Yun ho ba yung nakuha natin? Hindi naman ganun. Ang sabi ng NBI, it might be connected to them. Dahil dito, nagpatupad ng heightened security measure at work from home setup sa Senado mula ngayong araw hanggang bukas dahil na rin sa mga seryosong banta sa seguridad. If you notice, nag-beef up tayo ng security inside the Senate at humingi rin tayo ng additional contingent sa PNP. I called the director of NBI to get more details and shinare niya nga sa akin yung mga details na baka may mga manggugulo sa loob ng Senado and they might be armed. So, out of abundance of caution, the following day I met with, of course, USAA, our Sergeant at Arms. Kaugnay nito, may ilang personalidad na rin silang tinitignan na nasa likod ng pagbabanta sa Senado. Sa ngayon, ayon kay Senator Gatchalian, tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng Senate Sergeant at Arms sa mga intelligence agency. May mga personalities na na-mention ang NBI. But hindi ko muna sasabihin, because we're investigating and validating. So we're cross-referencing it also with other intelligence agencies. Jedne Resina, UNTV News. So yun nga, base sa sinabi ni Senator Win Gatchalian, posible raw. Nanggaling naman sa kanya, di ba, na galing din daw sa NBI. So kay Director Matibag yung impormasyon na posible daw yung manggugulo may koneksyon dito sa 18 ex-marine na dating security aide ni Zaldico. So parang pinalalabas sila rito na ang nanggugulo, ang gumawa ng threat ay doon sa mga nasa panig ng nagsisiwalat ng nakawan ng pera doon sa flood control. So malinaw dito na talagang pinipilit nilang gibain yung 18 ex-marine na ex-security ni Zaldico para, alam nyo yun, hindi paniwalaan yung mga sinasabi nila na nakita nilang nag-deliver ng pera. So yung kanilang kredibilidad dito talagang pinipilit nilang gibain.
So sinusubukan nilang matibag yung 18 ex-soldier para alam yun, hindi na matuloy itong flood control na to. Pero dahil nga dahil nga nanggaling yung impormasyon kay Director Matibag ng NBI, sinoplak siya kagad dito yung abogado ng 18 ex-security ni Saldico. So yung pamimilit nilang tibagin yung statement ng 18 senador, pinaninindigan nila na totoo na nag-deliver sila ng pera. So ito, panoorin po natin itong naging statement ni Atty. Baligod, kung saan nga sinabi nga niya na hindi credible yung nakuha nilang information na merong threat sa Senado dahil nanggaling nga daw yung impormasyon doon sa taong sinungaling. So ito, panoorin po natin itong sinabi ni Atty. Baligod. Tagal na bina-background check kami ng intelligence community, including cyber technical intelligence groups ng AFP, PNP, NBI, and even the intelligence group of the Presidential Security Command. Alam na nila lahat. So ito pati yung bahay ng girlfriend ng mga kasama ko. Pero lang yon. Pero sir, ano yun? What do you call the... It's funny. It's funny. Not true. I don't know why people of their stature, supposed to be, will engage in such inane accusation that we are threatening the security of the Senate. How? Pagpasok mo pa lang sa Senado, kakapkapan ka na. Wala ka namang maski kutsilyo, hindi ka nga makapasok kung meron kang kutsilyo. Tapos ang osaa doon, may mga baril na nakasuklit. So paano? Categorically sir, no. Wala kayong balak na party tayo ng baril. Wala naman. Kung gusto ni Matibag siguro na makipagbarilan sa amin, bigyan niya kami ng baril. Di ba? Pero walang ganun. Okay, we are a peaceful people. We do not know violence. We do not know dissidents. So kaya nga kami nagko-cooperate. Even if we do not recognize si Erwin Tulfo as chair of the Blue Ribbon, pumunta pa rin kami. Unfortunately, hinarang nila kami. Tapos yung sinasabi nila na hindi kami nag-attend, nandun kami. In fact, kung kumukuha pa lang kami ng QR code, meron nang bumubulong sa akin, sir, ang sabi ng mga senators, you need not attend because what they are doing now is just a consultative meeting and not a hearing. And therefore, you need not attend. Sinabihan na kami. So sir, yung going back to the 18, so willing kayo mag-individual na mga affidavits. Anong end goal natin? So, depende sa ombudsman. So that each of the 18 will now share to the ombudsman investigators everything that they know. Okay. Because in the joint affidavit, we just provided a glimpse just to warrant or trigger an investigation. Kasi ayaw naman namin ilaglag ang bawat isa sa kanila sa publiko. Mas gusto sana namin ilaglag ito sa tamang forum. And this is the proper forum. So that's what you meant by tell all. Yes. Mga ilan ba itong senator? At marami po eh. Yung kay Sir po, so far, sino po? Okay na po ba malaman kung sino-sino? Hindi, wag muna. Wag muna. Doon na lang. Pero today po, isa po ang kasama niyo, sir? Isa lang ang inimbitahan nila eh. Sir, technically, ilan ang affidavits mo? Sa February, tama? Diba? Yung joint. And then 5 sa ombudsman, sa NBI. No, yung sa NBI, wala yun eh. Kasi ang sabi nila, identity verification lang. So lang ano yun. So, imagine mo, 3 times na tinatawag, ang tatanungin lang, ano bang totoong pangalan mo, address mo, etc. So technically, so joint affidavit, ano ba? Ilan pang affidavits mo? Individual affidavit nila. Magkakaroon ng isa, bawat isa. Pero may Pero nasubmit ngayon, na po sir, so far, sir. Yun Na ang individual. gagawin dito. Ang submitted to ombudsman, 1 joint. Yes. Okay. And then now, it will be a question and answer process. Okay. It will be documented. And then, yun na yung individual affidavit. So you're relying on the ombudsman to make something out of the
Q&A. Oo. Balikan ko kayo. So walang submission ng individual affidavit today, yung Q&A lang po. Hindi, yun na ang gagawin. Yun na yun. Okay. So yun po, pinasisinungalingan ni Atty. Baligod na merong kaugnayan o kasama doon ng 18 Marine sa sinasabing threat ng nito sa Senado. Pero pansinin niyo yung nangyayari ngayong paggiba dito sa yung gusto nilang tibagin yung 18 ex-Marine. Kumbaga yung script ng mga makakaliwa, ng mga Duterte haters, mga dilawan, pinklawa, mga loyalistang tanga, pati na rin ng administrasyon ni Bongbong Marcos, parang pinalalabas nila yung threat na yan ay nanggaling sa mga kalaban ni Bongbong Marcos. Sino ba yung pinakamainit na tinuturing na kalaban ngayon ni Bongbong Marcos? Walang iba. Siyempre sa mga Duterte. Kaya itong naging statement dito ni Trillanes, kung saan yun nga, inililink nga niya yung threat sa Senado dito sa mga Duterte. So ito, pakinggan po natin siya. Baka lang po, pwede kayo mag-share regarding dito sa threat sa Senado at sa June 12 na posible daw na may mangyayari sa Malacanang. Meron po tayong nahagip na impormasyon na may mga nagpaplano. Basically, ito yung kampo nila Duterte. Tapos may mga kasama sila na iba't ibang mga puwersa. Doon sa hanay ng military, active, wala. Pero doon sa mga retirado, marami. Yun yung mga aktibo. So, yan po yung dahilan kung bakit ang pananaw ni Senator Alan Peter Cayetano na nag-join force na yung Marcos, yung dating sumisigaw ng never again, never forget, ngayon parang Marcos na rin yung sinisigaw. So, itong si Trillanes na miyembro ng Magdalo, ini-endorse ngayon ng kanilang grupo si Risa Hontiveros na alam naman natin na may leaning dito sa mga sympathizer ng NPA. So, yung kuntsabahan nandun na. So, kumbaga mas nakikita natin yung clear picture dahil nga sa isiniwalat ni Senator Alan Peter Cayetano na talagang nagjo-join force na silang lahat para lang labanan yung mga Duterte. At yun nga, gumawa sila ng isang moro-morong threat sa Senado at ang kanilang narrative galing yun sa mga Duterte. So, nasa inyo po yan kung maniniwala kayo na mga Duterte ang nasa likod nitong threat sa Senado o talagang pinipigilan lang nila yung flood control hearing ng Blue Ribbon Committee dahil matutumbok dito yung nasa Malacanang. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.